Spies are good spies. S-P-I-C-E. Spies, our gathering. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Natutuwa ako sa sigawan ng mga kapatid at ng ating mga panahin. Naniniwala po ako, mga kapatid, mga bisita na naririto, na mayroong mga bagay sa buhay na hindi lang naririnig kundi nararamdaman. At yun pong taong
nasanay sa katwiran, ang kanyang pakiramdam sanay din. Basahin po natin sa Hebreo, pakilagay sa screen. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Ayan. Nasanay ang wika, ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Meron pong tao, mahusay makiramdam eh. Mahusay dumama. At pakiramdam ko lang naman, para bang masayang-masaya kayo sa pakiramdam ko, mga kapatid at mga kababayan. At nakakadala naman ang saya nyo. Nakakadala. Nagkakaroon ng crowd emotion. Although, I believe, not all of us, alam nyo naman yun eh. Of course, there are spies here. S-P-I-E-S. Spies. But, spies are good spies. S-P-I-C-E. Spies. 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 Our gathering. Nakakapagpabuti po rin yan eh. Yung mga espiya, kasi bago ko tumindig, nare-receive namin mga text messages. Ayan, humanda ka na, Soriano. Sa asabog ka dyan. Ayan, mga ganyan. Something like that. Pagka pinasabog mo ko ngayong kapatid, magpapasalamat ako sa Diyos. Morir es descansar. Adios, patria dorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. Ayan na, mas madali na yun eh. Magpapahinga ka na. Pero, alam nyo, meron lang nag-uudyok sa akin na magnasa pang mabuhay. Kung minsan, gusto ko mang kumain, hindi ako kumakain. Para mabuhay pa ako kung pagkakaloob ng Diyos. Kasi mali yung ating paniniwala na kaya tayo nabubuhay dahil kumakain tayo. Hindi po, ngayon, yung kakakain, yun ang nakakapatay sa atin eh. Hindi nyo ba alam yon, mga kapatid? We are butchering ourselves in our own dining table. Andyan yung pirito, paksiw na pata, buttered shrimps, nandyan yung kung ano-anong pagkain pampapatay. Mas mabuti yung minsan hindi ko kumakain eh. Dahil yung enzymes ng katawan mo nagtatrabaho para labanan yung sakit. Pagkain ka ng kain, busog ka laging busog, yung enzymes mo walang ginawa kundi tunawin yung pagkain mo. Nakakaligtaan niya na yung iba niyang dapat gawin sa katawan. After all, hindi naman ito dietary symposium eh, di ba? Tayo po'y naririto, gaya nung napamagat ng ating programa, itanong mo kay Soriano, gusto po naming makapaglingkod sa lalong maraming mga tao. Ngayon, mag-umpisa po tayo, kaya lang, bigyan niyo ako ng pagkakataon kahit 5 minutes lang, na liwanagin kung bakit ba merong ganito. Why is there such a program na itanong mo kay Soriano? Bakit? Kasi po, gusto po namin sana ibalik yung mga tao sa pagkilala sa Diyos, sa Biblia. Marami po ngayon kasing hindi na nakakaalam nung paraan ng Diyos sa Biblia. Yung pong pagtatanong, hindi po masama yun eh. Sabi nga sa Kawikaan Tagalog, ang taong mapagtanong, daig ang marunong. Totoo po yun. Kung halimbawa, marunong ka man, hindi mo naman alam yung lugar, ako hindi ako marunong. Ikaw, maliligaw ka, ayaw mo kasi magtanong. Tanong ako ng tanong, bawat kanto. Saan ho ba rito yung bahay ni Aling Kulasa? Doon ka. Ang natsyempohan mo, manluloko. Andun pala yung bahay ni Kulasa, doon itinuro. Tanong ka na naman uli, pagdating ng kabilang kanto, saan ho ba yung bahay ni Aling Kulasa? Doon ho, lagpas na ho kayo. Sabi ho sa akin, dito ra. Hindi. Si Aling Kulasa ba, na asawa ni Pedrong Mata? Yun nga. Doon ho,
totoo yun. Ayan, ganon. Kaya natuklasan mo dahil sa katatanong. Ang Diyos po mayroong proposisyon sa tao. Meron siyang sinasabi sa tao. Alam nyo, nabubuhay tayo, hindi natin alam ang lahat ng bagay. Huwag sabihin ko mo ikaw ay abogado, alam mo na lahat ng bagay. Hindi po totoo yun. Huwag sabihin kung ang isang tao ay huwes, alam niya na lahat ng bagay. Hindi po totoo rin yun. Yung abogado, marunong sa batas. Pero dalin mo siya doon sa bakery, hindi siya marunong magpaalsa ng tinapay. Malay niya ron. Di ba? Mas marunong sa kanya yung panadero. Ganun po tayo, may kanya-kanya tayong linya. At pagdating sa mga bagay na espiritual, hindi masamang magtanong dahil hindi naman tayo lahat ay nag-aaral ng Biblia. Yung doktor, pagod maghapon sa klinika. Yung isang abogado, maghapon sa bupete. O, di ba? Yung nagtitinda ng baboy sa Libertad, madaling araw pa lang, nandun na yun eh. Makakapagbasa pa ba ng Biblia yon? Kaya ang sabi sa Biblia, dito po sa Hagay 2:11, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. ano po sabi ng Diyos? Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Ayan, magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Magtatanong tayo sa bata, sa abogado, sa doktor kung sakit. Pero pagdating sa kautusan, sa bagay ng Panginoon, magtatanong tayo sa mga saserdote. Ngayon, inyo-offer ko po yung sarili ko, mga kapatid. Hindi naman kasi lahat ng mga ngaral ngayon matatanong mo eh. Si Brother Eli lang yata available para tanungin eh. Diba? Sabi ng Biblia yun eh, magtanong kayo ngayon sa saserdote tungkol sa kautusan. Bakit kailangan tayong magtanong? Hindi kasi tayo lahat nag-aaral ng relihiyon eh. Meron talagang nakatoka ron. May nakatoka dun sa kalsada, yung pulis. May nakatoka sa munisipyo, yung mayor. Kanya-kanya po tayo. You are contributing what your expertise is. You contribute that to the society. Ako po, hindi nagdaramot. Bukas ang programa ko. Araw-araw po, pwede kayong magtanong. 8:00 hanggang 1:00 ng madaling araw, pwede nyo akong tanungin. Kung alam nyo yung private line ko, kahit nga anong oras, pwede. I'm offering myself para po sa kaalamang spiritual ng mga kapwa Pilipino. Hindi naman po ako sasagot ng wala sa Biblia. Pag sumagot ako, tinitiyak ko sa inyo. Subukin nyo ngayon. Kahit anong itanong nyo, pangako ko sa inyo, may sagot ang Diyos sa Biblia. Bakit ko po alam yon? Bakit ko alam yon? Ako ba'y nagyayabang? Ang Diyos kasi may sabi eh. Ang Diyos ang may sabi, magtanong kayo sa mga mangangaral o sa saserdote tungkol sa kautusan. Hindi niya iuutos yon kung walang possibility maganap yon. Ngayon, sino naman kaya ang sasagot? Ito po, sa unang Pedro 3:15, pakinggan nyo nakasulat, sinabi ni San Pedro. Basa. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot. Kita nyo, may tungkulin pala ang Kristiyano, lalo na ministro, lagi kayong handa ng pagsagot. Kanino? Sa bawat tao. Aba, sa bawat tao, kaaway, hindi, kapatid, kapanalig, kakontra, nakahanda kayo ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Kaya meron pong sinabi ang Diyos na lagi kang handa sa pagsagot. Kaya ako, nung puntahan ako ni Mr. Manolo Pabis nung araw dito sa Makati, sa May Emilia, isasali ka raw ng miyembro mo sa programa ko, sabi niya, sa Genius Family. Opo ako, 1980 noon eh. Brother Eli, nakahanda ka bang sumagot sa lahat ng tanong? On the air yun, radyo, lahat ng tao, maraming nakikinig, milyon. Subukan nyo po ako, Brother Manolo, sabi ko. Kung meron tanong na hindi ko masasagot, sa susunod na linggo, hindi na lang ako pupunta sa programa nyo. Ayan. Nung una, ang daing namin doon, mahigit kami 70. Kung sino-sino, na madalit sabi. Nung bandang huli, naging 20 na lang kami. Nung bandang huli, naging 12 na lang kami. Nung pagkaraan ng mga 14 na taon, ako na lang mag-isa ang natira doon sa programa ni Mr. Pabis. Yun naman hindi pagyayabang.
Tanungin nyo sa DCWB, ngayon nga, wala na rin ako ron eh. Awa ng Diyos. Alam nyo kung bakit? Sabi ko kay Kuya, kung ako dapat retired na ako sa'yo. Papalit na ako kay Brother Willie kasi napakaray ko ng programa ako sa radyo, sa TV, sa satellite pa. Hindi ko na kaya. Pasensya ka na. Paminsan-minsan na lang, mag-geges na lang ako sa'yo. Pumayag naman si Manolo. Pero malungkot siya, sabi niya, kasi ikaw lang naman ang pinangangahas ko, sabi niya, 24 na taon na tayo rito, iiwanan mo pa ako, sabi ni Manolo. Ibig lang sabihin, napatunayan ko through all those years, through the years, with all the good and bad, I knew how much we've had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Saan po ba sa Biblia mahahanap ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong pa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo? Nasa unang Korinto yun, Kapitulo 1, versikulo 25. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. Ayon. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Ayon. Sabi sa Biblia, ang kamangmangan ng Diyos lalong marunong kaysa mga tao. Hindi pinakamarunong na tao nakalagay, kundi kaysa mga tao. Ibig sabihin, pag samasamahin mo na lahat ng karunungan ng tao, compared dun sa kamangmangan ng Diyos, mas marunong pa rin yun sa lahat ng tao. At yun namang kahinaan ng Diyos, the weakness of God. Let us read that in English. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. See? Hindi sa pinakamarunong na taong sinabi, kundi lahat ng tao concerned dito. Magsama-sama man tayong lahat, yung kamangmangan ng Diyos, mas marunong pa sa atin. At magsama-sama man tayong lahat, yung kahinaan ng Diyos, mas malakas kaysa sa atin. Ba't mo tinanong yan, kapatid? Napanood ko po kasi, pero hindi ko po nakita yung hindi ko po Kasi natandaan. merong isang tumutol sa akin eh. Ba't mo sasabihin may kamangmangan ng Diyos? Hindi ko may sabi nun. Si Pablo may sabi nun eh. Ayaw nilang maniwala na ang Diyos may kamangmangan. Tinan ninyo, ang perception natin sa Diyos hindi tama. Yung sinasabi nung iba, ang Diyos daw, kahit saan nandun. Mali yun. Wala sa Biblia ang Diyos kahit saan nandun. Alam mo kung alin ang nasaan kahit saan? Sa 15:3 ng Kawikaan, pakibasa. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Tamo, hindi pala ang Diyos ang kahit saan ay nandun eh. Ang kanyang mga mata, the eyes of the Lord are in every place. Yun, the eyes of the Lord. Yung mata ng Diyos, yun ang nasa lahat ng dako. Pero yung Diyos, Ama namin, asan? Ama namin, nasa langit ka. Sa langit nga eh. Ewan ko lang, ginugulo nung iba eh. Nasa langit, hinahatak ang Diyos kahit saan eh. Si Kristo nung nananalangin, tumitingala eh. Our Father, which art in heaven. Where is He? Hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Where is the Father? In heaven. Why do you have to specifically mention that the Father is in heaven if He is everywhere?
That is not logical. So, yung paniniwala nung iba, kahit ano, ipinupukol sa Diyos. Ang Diyos daw kahit saan nandun. Nasa kabaret ang Diyos, nasa CR, nasa ilalim ng Poso Negro, ganun ba ang Diyos mo? Wala naman delikadesa yung Diyos mo. Ang nasa lahat ng lugar, yung mata niya, He can see everywhere. He can send His eyes everywhere. Yun. Pero yung Diyos mismo, His being as God, nasa langit nakaupo yun eh. Kasama si Kristo ron. Basahin natin ang 8:1 ng Ebreo. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Ano yun? Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ayon. Si Kristo bilang dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Nasa kanan siya ng Diyos eh. Ang katunayan, Colosas 3:1, basa. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Asan ng Diyos? Nasa langit eh. Hindi kahit saan andun siya. Kaya kung alin yung nasa Biblia, yun ang ayaw ng tao. Ang Diyos may kahinaan. Ang Diyos may kamangmangan. Iniinsulto karawan. Hindi, nasa Biblia yun eh. Huwag nating i-attribute sa Diyos yung wala sa Biblia. Alam niyo ba kung ba't may Biblia? 14:37 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Kung iniisip ninuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya nga nasulat ang Biblia, utos ng Diyos yun eh. Kaya yung wala sa Biblia, ayaw ng Diyos nun. Pag wala ron, hindi niya pinasulat. Kaya huwag tayong maniwala doon sa wala sa Biblia kasi hindi inutos ng Diyos isulat, kaya wala sa Biblia yon. Ano ang gusto ng Diyos matutunan natin? Unang Korinto 4:6. Pakinggan mo, kapatid. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. That you may learn from us, not exceeding those things that were written. So, we must be disciplined by what is written in the Scriptures. In faith, we do not have to speculate. In faith, we do not have to guess. In faith, we do not have to invent. We have to believe on what was written in the Scriptures because it was God who commanded the apostles, the prophets, and the evangelists to write them down. And even if they want to write something, if God doesn't want them to write it, God will forbid them. Let us read that. In the book of Revelation, pakinggan nyo, isusulat nga nung apostol, ayaw ipasulat ng Diyos, kaya hindi niya sinulat eh. Basa. Gis 4. At pagkaugong ng 7 kulog, ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Write them not. Kaya hindi natin alam ngayon. May nagtanong sa akin, ano ba ang sinabi ng 7 kulog kung alam mo, Soriano? Alam ko po, sabi ko sa kanya. Ano ang sinabi? Ayaw ipasulat eh. Alang-alamang mas marunong pa ako sa Diyos. Eh, sabi ng Diyos, huwag isulat eh. Pagkatapos, ayaw nga ipasulat, lalagyan mo ng letra. Mali. Hindi tama. It will prove that you are a disobedient reader of the Scriptures. Believe on what you have read because it was written on the instructions of God. Hindi ba tayo nag-iisip, mga kapatid? Eto, masasabi nyo, ang sinasabi ko, simple truth eh. Simple truth. Alam natin itong lahat. Pero, dapat yung simple, matanggap natin para magkaroon tayo ng kaalaman doon sa komplikado. Kung yung simple pa lang, ayaw mo nang tanggapin, galit ka pa sa akin, ina-atake ka tayo. Hindi ako nang-aatake. Nagtatanong kasi siya eh. Maniwala tayo sa nakasulat. Nakasulat, may kamangmangan ng Diyos. At may kahinaan ang Diyos. Naniniwala ako sapagkat ipinasulat niya yun. Sabihin mo, para naman ikang minemenos mo ang Diyos.
Ha? Ayoko namang itaas ang Diyos ng pagtataas na hindi niya allowed. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. O tama. O anong kasunod? Kaya ang Diyos, kahit ano gaya niyang gawin. Mali. Kahit ano ang kayang gawin ng Diyos, that is your own interpretation. It doesn't follow that because God is Almighty, He can do everything He wants to do. No. God is limited to doing what is good. In fact, He cannot lie. Let us read. Titus chapter 1 verse 2, pakibasa. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. O, tama, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi pwedeng magsinungaling. In hope of eternal life, which God that cannot lie. Read. Walang dayaan, may citas, oh. You have your Bible there? Open your Bible. Which God that cannot lie promised since the world began. Period. Is it a period? The information is complete. He is an almighty God, but it doesn't mean that because He is an almighty God, He can do everything He wishes to do. We have no assurance if that is the kind of God that you have. He might lie. Then, your hope will perish. Because it is impossible for Him to lie. Therefore, we are assured of what He said. Every promise He made, He is going to fulfill it because He is a God that cannot lie. In fact, it is not only like that. He is a God that cannot lie. No. It is further supported by another verse in the Scriptures wherein it says, That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. see that? It is impossible for God to lie. So, we can trust on Him because it is impossible for Him to lie. Impossible. It doesn't follow that because God is Almighty, He can do everything He wants to do or everything there is. Even if He wanted to lie, He cannot lie because it is impossible for Him to tell a lie. If it is a sin for us to tell a lie, the more God cannot do that. He will never tell a lie. In fact, from eternity to eternity, it is impossible for God to lie. Kaya alam nyo, mali yung ginagawa natin kuminsan, mga kapatid. Maintindihan nyo lang ito. Kaya ako lang nililiwanag mabuti tungkol sa Diyos kasi ito eh. That's my favorite subject eh. Mali na itaas mo ang Diyos sa isang lugar na ayaw niya. He is God. He is all-powerful. Let Him stay in the place where He wants to stay, not in the place where you want to drag Him to. Amen? Walang sinasabi ang Biblia that God can do everything. Wala nun. Wala nun. He cannot tell a lie. He cannot transform Himself. In God, there is no paralogy sa Greek. There is no transmutation in Him. He is a Father who doesn't vary anywhere, anytime, any place. Let us read James chapter 1, verse 17. It says, Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, In with whom is no variableness, neither shadow of turning. you see, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. Hindi nag-iiba-iba ang Diyos. He will be like that forever. Kaya, wag nating ilagay, sabi nga ni Atty. Rosale, praise undeserved is slander in disguise. Hindi ba ganun yan, attorney? Praise undeserved is slander in disguise. Tama. Pag sinabi mo kay Brother Eli, ang kanyang mukha, ang kinis-kinis, you are slandering me. Dahil alam ko, butas-butas ang mukha ko.
Pag sinabi ko naman sa inyo, pogi ako, kalbo naman ako, nagsisinungaling ako sa inyo. Tama, mga kapatid? Speak of the truth. Tanggapin mo, Pilipino ka. Huwag ka mahiya. Kung ang ilong mo ay pango. Pango naman talaga tayo eh. That is reality. Ang hirap sa atin, ayaw natin ng totoo eh. Masakit eh kang magsalita si Brother Eli. Bulol ka naman talaga eh. Pero mo sabi mo, ako man of God. Man of God daw siya. Sinugo ako ng Diyos. Man of God ka pala, ba't bulol ka? Walang man of God na bulol. Bulol! Gusto mo patunayan ko? Atin nyo ha? Sa 3:34 ng Juan, ganito nakasulat. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Narinig ko si CPR, Carlos P. Romulo, nagsalita, walang outline, 3 oras, paalakpakan sa United Nations. Such a great speaker. Ang dahi-daing mahusay magsalita sa mundo, tapos sugo ka ng Diyos, bulol. Of all the people in the world, bulol pa, kinuha niyang tagapagsalita. Bakit? Sabi ni Kristo ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang sugo, tagapagsalita ng Diyos, tapos bulol. Mali yun, kapatid. Ganon, let us face reality. Gusto ko lang kayong hikayatin na ang ating pagtitiwala malagay sa Diyos because He speak the absolute truth. From now until eternity, God will not be proven to tell a lie. He cannot tell a lie. He is a God that has no paralogy. There is no transmutation in Him. He will always be like that as He was from the beginning and to everlasting. Let us prove that. In the book of Psalms chapter 90 verse 2, it says, Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. That is God. What He is from everlasting, He will be in everlasting that is to come. He will stay as is, as He was. And as He will be like that way. From everlasting to everlasting, thou art God. Kaya, ganito lang ang ibig ko sabihin sa inyo. Mahaba lang akong magpaliwanag para makumpleto Isa lang naman gusto ko sabihin Huwag nating purihin ang Diyos at itaas sa isang lugar na ayaw niya. Huwag din naman natin siyang hilahin kahit saan. Si Kristo nung manalangin, 17:1 ng Juan. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Tumingala siya sa langit. Ama, Father, asan yun? Yung pala, God is everywhere. Ba't ka naman kailangan tumingala? Umaarti ka ba, Panginoon? Kahit pala, asan ng Diyos Our Father, who is everywhere, hallowed be thy name. Bahala ka na. Sana naintindihan mo logic. Kaya nga, who is in heaven Hindi, He's not everywhere. Matagal na tayong pinaniwala, God is everywhere. May delikadesa ang Diyos. Sabi, bakit ganun? Nung masunog yung mga tao doon, tumatawag naman sila sa Diyos, ba't hindi sila naligtas? 200 mahigitang nasunog. Puro kasi ginagawa nyo dyan. Tatawagin mo ang Diyos. Ano ko, alila mo? Kahit saan mo kung gustong kalad ka rin, hindi bale kung matuwid kang tao. Pag matuwid kang tao, isang tawag mo lang. Isang tawag mo lang. Pag matuwid. Salamat pa. Salamat.
Ang kaligtasan po ba ay nawawala sa isang tao? Ang kaligtasan ba ay Nawawala po. nawawala? Opo. Alam mo, kapatid, yung paniniwala ng once saved, always saved. Naligtas ka na ngayon. Kahit mangalunya ka, pumatay ka, magnakaw ka, magdrugs ka, kasi naligtas ka na forever. Wala sa Biblia yun. In fact, walang sitas na ganun. Once saved, always saved. No. Maiwawala ng tao ang kaligtasan. Pwede mong maiwala yun eh. Pakinggan mo, sabi sa Colosas, ha? Colosas 1:13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na ito, mga taga-Colosas. Naligtas na sila. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na sila, hindi pa. Past tense na yun eh. Nagligtas sa atin. Who saved us from the power of darkness. Ligtas na sila, no? Mawawala pa ba yung kaligtasan nila? Sabi rin ni Pablo sa Colosas din, sa Kapitulo 2 ka lang babasa. Basa. 2:18. Oh. Sino man Oh. ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo Oh. sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Kita nyo? Yun palang kaligtasan na natamo ng taga-Colosas, maaaring manakaw. Pag nagkusa kang magpakababat, sumamba ka sa anghel. Alam nyo, pag sumamba ka sa anghel, mawawala yung gantimpala, mananakaw sa'yo, maaalis. Bakit? Kausapin natin mismo ang anghel. Apokalipsis 22:8. At akong si Juan. Oh. Ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako Sa harap. upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. bakit? Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ano sabi nung anghel mismo? Yung nagpakita kay San Juan ng mga mangyayari sa hinaharap, nung makita ko yung mga bagay, nagpatira pa ako sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng bagay na ito. Pero ang sabi nung anghel, huwag mong gawin yan. Ako rin ay kapwa mo alipin. At ng iyong mga kapatid na tumutupad ng salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. So, bawal pala sa Kristiyano sumamba sa anghel. Bawal sumamba sa anghel. Ayaw ng Diyos sumamba ka sa anghel. Kaya, pag sumamba ka sa anghel, mawawala ang gantimpala mo. Ligtas ka na sana, forfeited pa. Anong katunayan? Basa. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Kita nyo? Mag-ingat kayo, baka maiwala mo yung ipinagpagalan namin. Sabi ng mga apostol, ano ba yung kanila pinagpagalan, pinagpaguran, pinamuhunanan ng buhay? Yung aral, maiwawala mo yun. Yung kaligtasan, maiwawala mo yun. Si Judas, tinawag ni Kristo yun. Apostol yun. Nagmimilagro yun. Pero napahamak pa. Si Solomon, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos 2 beses. Siya ay pinahiran ng langis. Naging pinakamatalinong tao si Solomon. Pero alam mo ba ang sabi ng Diyos kay Solomon? Basa, 28:9 ng unang kronika. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. At paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Nawawala o hindi? Pag pinabayaan mo, tatakwil ka niya. Kahit sinabi mo pang nasa iyo na si Kristo, I have received the Lord Jesus Christ in my heart. Granting that you really have Christ in your heart, can you not be a reprobate anymore? Let us read that. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, Examine yourselves, whether ye be in the faith.
Oh. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you? Know ye not in your own self that how Jesus Christ is in you? Except ye be reprobates. Tagalogin natin. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Mali pa na nga kung kayo'y itinakwil na. Oh, Jesus Christ is in you, but you can be a reprobate. Pwede kang itakwil pag hindi ka maingat. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos justisya ligtas ka na nga. Tinanggap mo na nga si Kristo, di okay ka. Naghudas ka naman Ibig sabihin, hudas na, ligtas ka pa. Kaya nga hudas ka Kaya nga hindi ka ligtas, hudas ka Naintindihan niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid. Kaya hindi totoo na hindi na naiwawala ang kaligtasan. Conforme yan sa pagmamahal mo at pag-iingat mo. Pag nagpa-daskul-daskul ka, o kaya pinabayaan mo, hindi ka na natakot sa Diyos, parang si Solomon. Dumating nga ang araw, ginakwil ng Diyos si Solomon Ang haba lang kung babasahin ko lahat ng talata, si Ananias at si Sapphira, tinakwil ng Diyos. Si Jotrepes, si Himeneo at si Alejandro, tinakwil ng Diyos. Marami, nagkristyano sila, pero hindi sila nagpatuloy, gumawa sila ng masama, tinakwil sila. Yan. Nakita nyo, mga si Satanas nga Alam nyo ba, si Satanas dati nasa totoo yun Gusto nyo pruweba? 8:44 ng Juan. Basa. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Oh. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. At hindi nananatili sa katotohanan. Dati nasa katotohanan siya, lumayas siya Yan po. Okay na kapatid? Salamat po, Brother El. Bakit po hindi na lang niya alisin ang demonyo sa mundo para po wala ng kasamaan? Napakagandang tanong yan. That's a very intelligent question. Alam mo kapatid, si Satanas, ginawa rin ng Diyos yun. Tama. Nung anghel siya, hindi pa siya Satanas, ang Diyos gumawa sa kanya. Tama? Accept? Yan. Tayo, ginawa ba tayo ng Diyos? Tama. Pag ginawa niya kay Satanas na pagkakamali, patay agad, tayo rin, gagawin niya rin sa atin. Pag nagkamali tayo, patay ka agad. Pag hindi, susumbatan siya ni Satanas. He must always be fair and he must always practice justice. Kaya, hindi niya pa ngayon inaalis si Satanas, inaalalayan niya tayo, kapatid. Kasi what he will do to Satan, he must do fairly to every creature. Tama? Pag nagkasala tayo, kung yun ang reason, tayo rin, pag nagkasala, patay na tayo. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nagbibigay siya ng pagpapahinuhod sa tao. Ganon din kay Satanas. Hindi niya agad pinapatay o pinupuksa. May appointed time para doon. 17:31 ng Gawa. Basa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Meron siyang takdang isang araw Hindi na natin pwedeng baguhin, nakatakda na yung isang araw na yon. Pati si Satanas, huhukuman doon. Pati tayo. Ngayon, habang tumatagal yon, ibig ba sabihin, nagpapabayaan Diyos? Hindi. 3:15 ng 2 Pedro, ang sabi ganito. At inyong ariin Na ang pagpapahinuhod ng ating Diyos Panginoon ay pagliligtas. Yan. Ang long suffering ng Diyos ay pagliligtas. Hanggang hindi pa siya nagpaparusa, gusto niya pa tayong magsisi. Gusto niya pa tayong maligtas. Yan. Kaya huwag tayong umabuso. Ang ginagawa ng ibang tao, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, umaabuso naman. Ecclesiastes 8:11. Basa. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad.
Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Abusado yung iba. Kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, ang layo ng Diyos, kaya siya nagpapahinuhod para maligtas ka, magsisi ka, makita mo yung pagkakamali mo. Eh yung iba naman, inaabuso. Lalo namang nagpapakasama-sama, kaya mapapahamak yung iba eh. Ganon din si Satanas. No? Huwag nating kainipan yung justice ng Diyos. After all, ngayon lang naman, 100 taon buhay mo, maiksi lang yun eh. Eternity ang katumbas eh, sa hinaharap eh. Magkakaroon din ng hustisya, kapatid. Naramdaman ko rin, tinanong ko rin yun sa Diyos eh. Eh lalabas naman, marunong ka pa sa akin, sabi ng Diyos. Di ba? Bayaan mo lang siya. Parang yung huwes, ikaw ang pumatay, eh may due process eh. Hindi ba yung huwes, may due process? Hindi naman kung tinuro ka pumatay, isilya elektrika yan bukas. Hindi ganon. Haharap ka muna sa piskal, haharap ka sa huwes, maglilitis, pagkalitis, mag-aapila pa, pupunta pa sa Supreme Court bago ka ipapatay. Tama yon? O yun ang due process. Ang Diyos din may due process, iha. Okay na? Okay na po. Salamat. Salamat.